Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Kapag ngayon'y napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithi at kalooban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may di makakaranas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayon natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang mga sinumang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpapangaral ng aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking amang nagpaparangal sa akin ay sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit, nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid nang nakikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, "Wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako na." Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Sa pagpapatuloy po natin ang ating paglalakbay sa ikalimang linggo sa panahon ng Kwaresma, tunay ang pagpapaalala at pagpapakilala sa atin ng ating Panginoon Hesus na siya'y buhay na kapiling natin at tunay nating kalakbay ang ating Panginoon na nagbibigay buhay sa ating lahat. Kaya nga po sa ating Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking mang-aral, kailan may di makakaranas ng kamatayan." Isang pangaral na tunay ng ating Pong Hesus Nazareno, na siya'y buhay at nagbibigay buhay na dapat natin itong maranasan sa ating buhay paglalakbay. Pagkatapos pa ng ating makamundong paglalakbay, mataglay din po natin ang buhay na walang hanggan. Kaya po ngayon, tinutulig siya ng mga Hudyo at tinatanong, inaalihan siya ng demonyo dahil ang kanyang sinasabi ay para bang hindi makatotohanan dahil ang pagkilala nila kay Abraham na kailang ama at mga propeta ay namatay.
Tunay mga minamahal na kapatid, tayo din ay mamamatay. Ngunit ang sinasabi ni Jesus, ang namumuhay ayon sa aking aral ay hindi mamamatay o hindi makakaranas ng kamatayan. Ito ang ating tunay na paglalakbay na dapat taglayin sa ating buhay pang araw-araw. Ang aral ng Diyos, ang aral na ibinibigay sa atin ng Pong Jesus Nazareno, ang bitbit natin, ang ginagalaw natin, ang isinasabuhay natin, at yan ang ating pupuntahan, at yan ang ating buhay na tatamuhin pagkatapos ng ating paglalakbay dito sa mundong ibabaw. Mga minamahal na kapatid, kaya po ngayon sa panahon ng Kwaresma, nagpapaalala sa atin, tayo po'y iniimbitahan, tayo po ay tunay na pinapalahanan na tayo magtitika o magtika o magsisi sa ating mga nagawang pagkakasala laban sa ating Panginoon. Alalahanin po natin ang kanyang mga itunuturong kabutihan, ang kanyang mga halimbawang tunay sa ating paglalakbay upang patuloy tayong bigyan ng buhay na walang hanggan. Dahil sabi nga po sa atin nung nakaraang linggo, pag nakatayo'y gumagawa ng kasalanan, tuluyan tayo makakaranas ng kamatayan. Ngunit kung isasabuhay natin ang kabutihang ibinibigay sa atin, ang tunay na buhay na may kabutihan, tayo magkakamit ng buhay magpakailanman. Mga minamahal na kapatid, ito ang nais ng Diyos para sa atin, na ipinapala sa atin ng ating Panginoon, na tayo'y sumunod at mamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil ito ang ating pakay araw-araw, ito ang ating landasin, dapat nating tahakin sa buhay na itinatanggap natin sa ating Panginoon. Kaya po, mga minamahal na kapatid, sa paggawa ng kabutihan, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, binibigyan ng kahalagahan ang buhay na taglay. Iyan ang ating mithiin, mga minamahal na kapatid, sa pagsunod at paggawa sa kalooban at kabutihan na ibinibigay ng ating Pong Jesus Nazareno, binibigyan natin ng kahulugan ang ating buhay at ito'y patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya po mga minamahal na kapatid, huwag nating kakalimutan, huwag nating sasantabi ang mga aral ng ating Panginoon. Minsan po magaling lang tayo pag tayo po'y nasa harapan. Nasa harapan ng ating Pong Jesus Nazareno, pag tayo nagdarasal, pag tayo nagsisimba, doon lang tayo nagiging mabait at tunay kumbaga. Pero pagkatapos, nawawala na. Kaya mga minamahal na kapatid, ito ang hamon sa atin. Kung nais natin ng buhay na walang hanggan, buhay ayon sa ating Panginoon, sundin natin ang kanyang kalooban, sundin ang kanyang utos at isabuhay at igalaw ito araw-araw. At yan, binibigyan natin ng pagpapakahulugan ang buhay na taglay na ito patungo sa kanyang kaharian upang matamo ang buhay na walang hanggan. Mga minamahal na kapatid, taglay po natin ang buhay na ito. Ang buhay na ito ay galing sa ating Panginoon. Pinapahiram lang sa atin ito. Mga minamahal na kapatid, paalala sa atin, ang may-ari ng buhay nating taglay, ang Diyos. Kaya po ang buhay na ito'y inaangkin sa atin ng Panginoon. Inaangkin niya ang buhay na itong taglay natin. Ito isang patunay na mga minamahal na kapatid, kung tayo'y inaangkin ng Panginoon, ang buhay natin ay may-ari ang Panginoon, ano ang ibig sabihin para sa atin? Taglay po natin ang kabutihan. Taglay natin ang pagmamahal. Iyan ang presensya ng Diyos na ating dapat igalaw at isabuhay araw-araw. Huwag po nating kakalimutan, ang buhay na ito na bigay sa atin ay bigay ng Diyos sa atin na tanda ng kanyang kabutihan at pagmamahal. Kaya po mga minamahal na kapatid, nasa atin ang kabutihan, nasa atin ang pagmamahal. Kaya po, ito ang paalala sa atin ngayon. Tayo ba ay may kabutihan pa rin sa buhay na taglay na ibinibigay at pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon? Mayroon pa bang kabutihan? Mayroon bang pagmamahal
Dahil ang pagmamahal, marunong magtiis, marunong mag-alay, marunong kumilala at magpasalamat sa ating pinanggagalingan o binubukal ng mga biyayang ating natatanggap araw-araw. Mga minamahal na kapatid, taglay po natin ang buhay. Ang buhay na ito ay bigay sa atin. Iisa lang ang pinagmumulan. Tandaan po natin mga minamahal na kapatid, ang buhay natin ito, sino man tayo ngayon, iisa lang ang pinagmulan nito, ang Diyos na makapangyarihan na ipinapahayag sa atin ng ating Panginoong Hesus Nazareno na nais makilala natin ang lubos sa pagtanggap natin ng buhay na ito, nakikilala po natin ang ating Panginoon. Kaya mga minamahal na kapatid, sa paglalakbay natin ngayon, taglay natin ang buhay. Sino po ba ang kinikilala po natin na makapangyarihan sa ating buhay pang araw-araw? Nawa, huwag po nating kakalimutan. Ang Diyos ay pinagmumulan ng iisang buhay na ating pinagsasaluhan. Kaya mga minamahal na kapatid, ito ang paalala sa atin ng ating Panginoon ngayon. Ang buhay na ito ay may kahulugan pag ito'y magkakaroon o ginagampanan natin ang kabutihan. Ang buhay na ito ay inaangkin ng Diyos upang taglayin natin at isabuhay natin at ibahagi natin, ipakita natin ang kabutihan at pagmamahal niya sa ating pang-araw-araw na buhay. At ang buhay na ito ay muling babalik sa Kanya dahil ang buhay natin at ang buhay na binibigay niya galing sa Kanya, iisa lang ito. Mga minamahal na kapatid, sa panahon ngayon, sa pagpapatuloy natin ng panahon ng Kwaresma, sa susunod na mga araw, tayo po'y mag-aalala na sa mga mahal na araw, ang pag-alay ng buhay ng ating Panginoon. Taglay ang kahulugang tunay na ibinibigay na pananampalataya. Tunay na ibinibigay ang buhay na may kabutihan para sa sangkatauhan, para matamo natin ang kaligtasan. Ibinibigay ang kanyang buhay na tunay upang ibahagi ang tunay niyang pagmamahal. Mga minamahal na kapatid, ang tanong sa atin, kaya ba nating ialay ang ating buhay na may kahulugan at kabutihan? Kaya ba natin ialay ang ating buhay na may kaligtasan, hindi sa kapahamakan ang hahantungan? Kaya ba nating ialay ang ating buhay para magkaroon ng buhay na pagmamahal? Amen.